Mukhang tunay ang balita na merong bustling night market ang Lemery, Batangas. Ano, kala may fried donut eh. Oh. Ganda ng kulay. Tayo magtitingin-tingin kung ano ang ating titimusan. Sana marami tayong makain na masarapan. Yan nga, ngayon ako nakakita ng titindang karne. Pero bago yan, may pupuntahan muna tayo ng legendary na kainan na halos 25 years na bumubusog ng mga tiyan. Yun, ano yung kaldereta nilang kambing. Ko, kita niyo yung kulay. Galit na galit yung pagkapula. Tapos yun, nakita niyo yun, nagmamantika. Legendary at street food trip sa Lemery, Batangas. Let's go! Napaka-solid ng simula sa ating Lemery Food Crawl is isang legendary na pangalan din sa Lemery, ang Kapanzas Bahay Kainan. Nung sinundan ko ang way, sabi ko, may nasaan din eh, puro bahay. Talagang malalampasan mo din eh. At ari pala ay literal na bahay nga naman, kaya naman pala bahay kainan. Hanapin nyo rin may dahon-dahon na ari at di na kayo papasok sa garahe na ari. Makikita mo na ang Kapanzas Bahay Kainan. Yan, at pagpasok mo, ngayon, patay na oras eh. Ngayon ay mag-aalas 3 ng hapon. Pero kita nyo, napaka-homey ng lugar, oh. Parang pumasok lang sa bahay ng may handang birthday yan. Makikigain ka lang. Tingnan natin kung anong ating titimusan. Yun, ano yung kaldereta nilang kambing. Ko, kita nyo yung kulay. Galit na galit yung pagkapula. Tapos yun, nakita nyo yun, nagmamantika. Tapos, nakasalang na rin din ang pansit nila. Ayun, nagpapa-order din sila ng mga pansit na nasa bilao. Ano yun, Idol? Canton? Specialty daw nila. Specialty of the house, pansit canton. Kaya nagigisa na din eh. Ari daw ay pang kare-kare. Dagdag na ng mga gulay. Ayun. May pampalapot na yung kanilang canton. Ayan, ilagyan na ng bagoong alamang. Tapos ito yung kanilang sisig. Best seller din daw nila. Nilagay na sa sizzling plate. Yung. Bale. Yan, ilalagay ng sauce sa lechong kawali para sa crispy kare-kare. Yun! Oh, sarap oh. Sasandok na ng kalderetang kambing. Yun. Ayos. Ako po si Lian Arboleda, 23 years old, from Lemery, Batangas, and ngayon po ako po ang operational manager po ng Bahay Kainan po. Ang Kapanzas Bahay Kainan po ay nagsimula noong October 1, 2001. Ngayon po magta-25 years na po siya. Nasa silong lang po siya, nasa ilalim lang po ng bahay namin. Hanggang lumago na po siya, hanggang ngayon nakapagpatayo na po kami ng sarili niyang building. Ngayon po, talaga pong nasasabi po namin nahina po, pero ganun naman po talaga. Parang lagi pong may challenges na dumadating. Speaking of challenges, so Kapansay yung lola mo, ano? po. So balik ngayon, third generation owner-manager ka na. So ano yung mga challenges na ngayon ay kinakaharap mo na? Ang mga challenges po kasi as a fresh grad po, parang sobrang bigat po sa akin na manage ko po ito ng gantong edad. Pero nagiging ano po siya sa akin, challenge na mas pag-igihin ko pa at pagpursigin para po mas lumago pa po lalo ang aming business. Yun nga, mas matanda pa sa'yo yung bahay kainan. Meron ka ba mga memories nung bata ka nung napapalibot dito sa Kapansa? Nung una po wala kasi ako po yung lagi nasa labas, laro lang po ng laro. Punta po kahit saan-saan. Lately na po siya nag-sink in sa akin. Siguro, mga ano na po ako nung before 7 na lagi pong may pumupuntang madaming tao, dinadayo po kami kung saan-saan. Dahil po sa lomi namin, sa mga lutong bahay, lalo na po sa kaldereta at menudo po namin. Tingin mo ano yung mga naging sikreto? Bakit kayo tumagal lang next year, 25 years na kayo? Sa amin po kasi, consistency po. At saka po yung originality po namin. Tsaka yun nga po ang sinasabi namin, it's the taste that counts po talaga. Po namin. Tsaka po,
pagmamahal po namin sa mga empleyado po namin, yun po ang nagpapalakas po sa amin lalo. Tingin mo ano yung mga, paano nakatulong to na family run business kayo sa pagpapalago ng bahay kainan? Mas po nagkakaintindihan po kami ng ayos po pag kami po magkakausap pamilya. Tsaka alam po namin na para sa amin po to, para sa mga empleyado po namin. Yun po. Para din po sa mga tao na para po maramdaman po nila pag nakain po sila dito na it feels like home po. Napaka-solid naman ng staff natin dito sa Lemery. Yan. Konti lang ang kakainan natin dito sa Lemery pero sisiguraduhin ko sa inyo na marami tayong kakainin. Tulad yan naman din sa first stop natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na kakainin. So meron tayo din pancit canton, nakita nyo, napaka-saucy. Tapos meron din tayong sisig, chopped really small, served on sizzling plate. Tapos meron ding clubhouse sandwich. Tapos merong kalderetang kambing. Tapos bukod dyan sa mga yan, kaya rin ako ay nagkanin ay crispy kare-kare. Yun. Dali. Yan yung lechong kawali. Balot na sa kare-kare sauce. Yan. Ano kang unahin natin din Haluin muna natin resising. Hindi natin nahalo kanina. Yan. So, mainit pa naman siya. Naluto pa yung itlog. Bawas sa tayo niyan. Sarap niya sa kanin. Saucy na sisig. First bite. Thank you, Lord. Crispy, tapos creamy, may konting tamis, may konting anghang din. Sarap sa kanin. Gusto ko na rin tirahin. Hilas tayo ng sayan. May salsa, may gulay, may lechong kawali sa kanin. Lagyan natin ng konting bagoong alamang. Ay hindi ka napapaibig dyan. Yung lechong kawali kahit smothered na siya ng kare-kare sauce, napaka-crispy pa rin. Ang ganda ng pagkakaluto. Yung taba talaga nag-disintegrate sa bibig ko, tapos malambot yung laman. Tapos yung kare-kare sauce, nandun yung peanut flavor, nandun yung konting sweetness. Isa na namang ulam na masarap sa kanin din sa Kapanza. Pero meron pa na kalderetang kambing. Bango Kita nyo, saucy, medyo nagmamantika. Mukhang malambot yung kambing. Tingnan natin. Masasarap yung ibang dishes pero ito yung paborito ko. This is good. Masasarap pala magluto ng kalderetang kambing ng mga taga-Lemery. Pero yung kahit pang bahaw, sarap. Tapos, kung naghahanap ka naman ng light snack, meron din silang clubhouse sandwich. So yan, may ham, may tomato, may pipino, may mayo, may itlog, may cheese din. Soft bread, yung mayo na may konting tamis, crisp vegetables. Tapos sasamahan mo rin ng fries. Heavy snack or light dinner na to. Speaking of heavy snack or light dinner, look at that pancit canton. I have a feeling na sarap din na rin. Iba yung timpla nila. Yung ganda ng pagkakaluto ng pancit canton. Tapos, bukod dun sa alat, meron siyang earthy flavor. Bakit kaya? May earthy flavor siya. Ito yung mga kanton, dahil sa flavor profile niya, ito yung mga kanton na uulamin mo sa kanin. Sa lahat ng to, yung clubhouse sandwich lang ang hindi mo uulamin sa kanin. Pero, speaking of uulamin sa kanin, yung pancit canton. Pero, arisadya, kung merong isang dish dito na may dahilan kung bakit yun ang naging bestseller, and not really sure kung kano nakatagal tong dish nito sa kanila, pero I wouldn't be surprised kung talagang ito na yung legendary dish sa legendary na Kapanza. Yung kalderetang kambing na to, panalo, solid food trip, din sa Lemery. Ako'y busog pa dahil sa Kapanza, pero meron na ako mga naaamoy na masasarap na pinipirito. Tingnan natin kung anong ating matitimusan. Ang dami din yung mga lutong ulam.
Siguro yung mga taga-Lemery, bago umuwi, di na nadaan, bibili na lang ng ulam. Ayos nga naman. Ang pwesto niya, yan, di nila sa harap ng munisipyo. Katapatan lang ng simbahan. Mukhang, Bips, may nakikita akong gusto mo. Yung sinisilip-silip niyan. Ito yung mga reaction niyan. Ha? Waffle. Akala niya hotcake. Akala ko rin, waffle pala. Ba? Bihira rin sa street food Mamaya, timusan natin yan. Ano, butchi na malaki? Oh. Butchi munggo daw. Laki Spam musubi. Karyoka. Tapos lumpia na may ubi ata o tsokolate. Uy, tapos may mga yung mga dessert At ano yung veggie balls? Hindi po. Chicken, anong? Chicken nuggets po. Chicken nuggets. Yan yung mga leg o mga chicken thigh na thigh part. Uy. Ayos rin Bibili tayo niya mamaya. Kahit heavy ka ng mga pagkain, di rin naman, inasal. Pero inasal nila, iba't ibang parte May leg, may pecho, may wings, may thigh part, may thigh quarter, may pecho quarter may bangus pa. Saka rin may mga laman loob. At rin hindi mawawala sa mga night market. Ihaw-ihaw. Belen's Barbecue, pala taga-Taal. Yan, in case you missed it, meron tayong food trip dyan sa Taal. Panoorin nyo rin yun. Yan, din mga ihaw-ihaw din. Galit na galit na ang apoy. Di na ako bibili mamaya. Yan, may bulaklak. Bibili tayo nga bulaklak, saka adobo na saka retenga. Yan, ayos na yan. Maya-maya, balikan natin yan. Tapos din may fried chicken. 20 to 30 pesos. Opo. Magkano sa leg? 30. Ito 30. sir, 30 din pero laman. Laman. Sige, maya-maya. Parang sarap ng leg na yun. Parang yung BFP. Siya, meron din na chicken pastil. Yan, dinin muna tayo para mabarihan ng ating 500. Sigurado mga rin may panukli. Magkano sa bulaklak? 20 po. 20. Sa tainga? 15. 15. Sa isaw? 7. 7. Yan. Ari kay... Ilang sa'yo? Ilan? Kaya siya yung isaw. Idol, pa-toasted ha? Yan. Dami nabili Sabi sa inyo, may panukli na mga rin. Sa dami nabili din At easy to see naman kung bakit marami nabili. Ay, kasi sarap ng pagpipilian. At sulit din naman sa laki yung presyo niya. Yan, solid start sa ating night market din sa Lemery. Yan. Are yung mga paborito ko Wala lang yung binubong. Pero, are, bulaklak, tenga, kaya siya yung isaw. Bulaklak. Sinawsaw na natin sa suka ko. Okay, napapalunok kahit busog na. First bite. Thank you, Lord. Namutong bulaklak. Tapos, yung baking sauce niya, manamis-namis. Yung suka, ganun din, manamis-namis. Halos sinatalo ng tamis yung asin. Tapos yung tenga. Confirm natin yung suka. Yun niya. Tapos, may konting anghang. Bulaklak ulit. Parang sarap magkanin. Ano kayo maisunod? Parang sarap ng liig Yun na yung next natin. Tama yun, marami nang binibili. Ayos Dumadami ng tao. Nagdadatingan ng mga mangangain. 30 nga rin liig. Di tayo sa liig. 30 pesos daw. Yan, liig na bagong luto. Tapos yung nyo, yung balat niya saka yung breading niya, yung mukhang mukhang violently crunchy. Confirm natin. Yan, lumaki na yan, liig at bagong luto. Mainit pa. Try natin. Lutong. Juicy. At tamang-tamang alat. Lagyan natin ng suka. Sa street food lang talaga ako natuto na suka sa fried chicken. Boros ko, boros bariya Bagay.
Kaya naman pala, ang dami nabili din tapos maramihan. Yung iba siguro, ulamin sa bahay. Yung iba naman, pupulutanin. Either way, kahit papak, panalo din. Mabenta ring nuggets ni ating are. Pagkakaluto ay ubos ng ubos. Kasi ay siya na lang kakain din. Ako naman ay nag-chicken neck. Tinuturo ako kung bumax out. Bilis maubusan ka dyan. Ay, wait lang. Yan. Ay! Huwag mo sabilin. Sabi Malalaki. Ito na, maliit na lang. Yan. Lagyan mo ng Grabe ang sauce. gawan. Ha? Tatlo lang ha. Tatlo lang binayaran ko. Tatlo nga. Mainit yan ha. Mainit nga eh. Oh. Puro butter naman ang kinagat mo. Ang init. Mainit eh. Mainit. Asbok na. Parang chinap na, ayun maliliit. So marami pa rin butter, pero yung Thai part nga na tinadtad. Yan, rin daw ay tender juicy na binalot ng yung loaf bread na pinipi. Nagawa ko niyan nung ako'y bata. Kaya nostalgic yan sa akin. Magkano isang ganyan? 25. 25. Sige, isa. Yan nga ngayon ako nakakita ng titindang karne. At tanda ko nung ako'y bata. Ang pinampipipi ko pa ng tinapay ay bote. Kasi wala kaming rolling pin. Tapos sa oven toaster namin niluluto. Yan. Garni din ang sauce ko nun eh. Mayo ketchup. Bagong luto. Bigla naman ako naging nostalgic. Naisip ko, 7 years old ba ako? Anong mga iniisip ko sa buhay? Yan, garne, nag-experiment ng mga garne. 7-year-old me, just in case nanonood ka, kung asan ka man, ayos na ayos tayo ngayon. Lasang childhood. Yung malambot na bread, crispy yung labas, tapos tender juicy nga naman yung hotdog. My best find, din sa night market ng Lemery. Butchi Monggore, magkano? 15. Yeah, 15 pesos daw are. Crispy yung labas, tapos yung loob naman niya na binabayaran dyan. Kala may fried donut Ganda ng kulay. Ang laki ng butchi Kaya natin. Okay, crispier than the usual butchi-butchi. Tapos dito nyo, punong-puno ng filling. Wow, not too oily In-expect ko sobrang oily. Sarap nyo ito. Next sa bread roll, ano yung next yung pinaka-nagustuhan? Yung sweet but not too sweet for it to be a dessert. More of more of a feeling merienda. Meron din siyang konting savory na flavor profile. Dito sa Lemery Night Market, konti yung choices pero napaka-solid yung mga choices. More on more on mga bumibili ng mga ulam. Kaya naman pala mga taga-Lemery, ay sadya napunta din Mas magkano buko? 20. 2.20. Yan, buko juice muna at naluluugan na. Ari daw 20 pesos. Meron 10, meron 20. Ari 20. Mas masarap sana yung pure na buko juice ito. May sweetener na Pero buko juice, whether sweetened or fresh, after a night market food trip, it's different. Yun yung mga kain na gayon, ay kailangan talaga magde-dessert tayo at magkakape. At din tayo sa kape tayo. May hidden gem din sa Lemery. Nakilala ko yung may-ari nito, si Carla, noong pandemic. Siya ay nagde-deliver nung trending yung strawberry cream cheese na donut. Sobrang trending yung papakita ko yung picture dito, ipa-flash ko sa screen. Kaya excited daw timusan yung iba niyang dessert. Na dati naman natimusan ko na yung iba, pero to may tiramisu na rin siya. Di ba usong-uso yung tiramisu? Yan. Try natin yung tiramisu niya. Uy, looks good. Yan. First bite. Thank you, Lord.
Wow, iba talaga ang kamay mo, Carla, sa pagbibig. Mula noon hanggang ngayon, panalo pa rin. Tapos, as promised, kukunti lang yung nakainan natin. Ito, 3 lang. Pero ang dami naman natin nakain, di ba? Kasi, di ba yung Lemery, katabi lang ng Taal. Nag-food crawl din kami sa Taal. Doon kami marami nakain. Panoorin dito, grabe ang mga nakain namin doon sa food crawl na yun. Kape, ito yung signature na kape tayo. Yung lasa mo pa rin yung kape. Tapos konti lang yung tamis saka yung pagka-milky niya. Ari naman yung caramel decadent. Wow! Grabe naman, ang ganda ng pagkakaano. Parang kakayari ko tsarahin E di titinod rin natin. Mahirap ka naman yun. Madali akong kapulaw. Yan. Grabe yun. Yung moist na chocolate cake sa loob. Tapos yung ibabaw yung caramel na. Hindi sobrang tamis pero lasa mo yung caramel. Tapos napakaswabe. Almost like yema. Gayon. Sarap. Tapos, ano naman, decadent din pero chocolate na nasa ibabaw. Yan. Sorry ay chocolate on chocolate action. Sarap din to. Yung di ba ito, parang chocolate on chocolate. Pag kinakat mo, malalasahan mo pa rin talaga yung chocolate on chocolate Yung hindi siya yung isang chocolate flavor lang, talagang malalasahan mo. Although, mas nagustuhan ko yung caramel decadent. Pero sa tatlong ito pinaka nagustuhan ko, tiramisu. Tama-tama, abot-abot sa pagka-trending ng tiramisu. Tapos sa cafe na may cremeles. Ang nakatala noon. Hindi lang yung signature kape tayo ma-order. Marami silang kape, marami silang drinks. Actually, mag-take out kami. Drinks namin mamaya sa kakape namin bukas. Kasi bukas, big day din kami. Madami pa kaming iikutan. Para may kape na kami pagising namin. Yan, Lemery, napaka-solid mo. From legendary to street food to a hidden gem of a coffee/dessert shop. Meron ka. Pero for sure, marami pa ako na-miss din sa Lemery. Let me know in the comments yung mga paborito nyong kain ng dine. Try natin balikan. And in case you missed it, ay naikot tayo sa buong probinsya ng Batangas. All 34 towns ay pupuntahan natin. Marami na tayo napuntahan. Panoorin nyo dito. Doon natin itutuloy ang food trip natin. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.